Isang mapagpalang araw po sa lahat. To God be the glory. Sa isa na namang opportunity na pag-aralan ang mga salita ng Panginoon. Naniniwala po kami that the Word of God is alive and active. It is the light that guides us as we exercise our Christian living po. Kaya mahalaga na bago pumasok sa trabaho, sa school, or kahit na anong gawaing bahay, ay dapat na tayo ay makapagbaon, makapag-recharge ng salita ng Panginoon. Amen po ba? So welcome po ulit sa Diakonos at Diakonos simply means servant and this is our online Bible study ministry. At sa mga bago po, we did not set this page or channel to be monetized both in Facebook or YouTube. All we ask is your time to briefly study God's Word as you start your day. It is our desire po that you develop a relationship with God through the study of His Word. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang topic na living a holy life. Ito ang Bible study number 59. At kung wala kang lakad, wala din po ako. Tara, Bible study tayo mga kapatid. Our scripture for today is found in 1 Peter 1 verses 15 to 16. Ang sabi, but just as He called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Kapatid, isang araw, meron daw isang mother na ginigising yung kanyang anak kasi Sunday, kailangan pumunta sa church. So, kinakatok ngayon niya yung kwarto ng anak niya, ginigising niya. Ang sabi niya sa anak niya, anak, gising na, Sunday ngayon, punta tayo sa church. At ang sabi ng anak niya, ayoko nay, ayoko pumunta ng church. Sabi ng nanay niya, bakit nak? Bigyan mo ako ng rason. Ngayon, ang sabi ng anak niya, ma, bibigyan kita ng 2 rason. Una, ayaw nila sa akin. Pangalawa, ayaw ko din sa kanila. Ang sabi ng nanay, wawa naman ang anak ko. Tara, bihis na. Bigyan mo ako ng rason. Sabi ng anak sa nanay. Sumagot yung nanay ngayon. Number 1, anak, 47 years old ka na. Number 2, ikaw yung pastor. Mga kapatid, ano ba motivation mo? Why you are trying to seek holiness sa buhay mo? Is this because you want to be a better Christian than other Christians? Gusto mo bang i-pursue ang holiness para makita ka ng iba na holy ka? Gusto mo bang mag-aral ng Bible hindi naman para matutunan how to live a holy life but to be, more knowledgeable sa theologically? Mga kapatid, our text ngayong araw gives us a motivation. Bakit tayo dapat maging holy? In Hebrew word, holy means set apart or ibinukod. Ang Diyos po ay holy. Ito ang essence niya. And we are called according sa scriptures natin today to reflect that holiness sa buhay natin. Na parang tulad ng moon, ng buwan, sa araw. Kung ang buwan ay nabababad sa liwanag ng araw, ang buwan na rin ay nagliliwanag. Nag-i-emit na rin siya ng light sa madilim na bahagi ng mundo. So, pretty much parang moon tayo. We are, called to be like that. In the Old Testament, sa Leviticus 19:2, ang sabi, speak to all congregation of the people of Israel and say to them, you shall be holy for I, the Lord your God, am holy. Yan ang sabi ng Diyos kay Moses. Now, if you read through the entire Leviticus 19 from 1 to 37, talagang inispell out ng Diyos in great detail sa mga Israelites paano maging holy. God outlines the 10 commandments para sa mga Israelites noong araw, guiding them in various aspects sa buhay nila, including honoring parents, keeping the Sabbath, not practicing idolatry, worshiping according to God's instruction, providing for the poor, not stealing, cheating, seeking revenge, and not following pagan customs. The commandment also emphasizes loving one's neighbor as oneself. So, ganun po ang holiness noon in the Old Testament times. So, in the New Testament came Jesus. Ano ang sabi ni Jesus? I came not to abolish the law, but to fulfill the law. What's the significance of this text? Dati kasi meron silang sacrificial system. This involves killing of animals, blood sacrifices to pay for human sins. Effective to, kaso temporary lang kasi nga nagkakasala tayo ulit. Uulitin mo na naman yung process. Then, more blood had to be spilled. Jesus po, on the other hand, 100% God, 100% sinless human, is a perfect sacrifice once and for all. If you check Hebrews 10:11 to 14. What does this mean to us? Ngayon po, it is not our effort na. No longer our effort to be counted holy before God. Now, we look to Jesus na. Ang sabi ng John 3:16 to 18, alam mo to kasi memorize ng marami to. For God so loved the world that He gave His only Son so that everyone who believes in Him
may not perish but have eternal life. Indeed, God did not send the Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. Pakinggan po natin ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid. Ang sabi niya, hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumika para makamtan ko iyon. Dahil ito ang layunin sa akin ni Kristo Jesus nang tinawag niya ako. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan ko makamtan ang nasa hinaharap. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang aking gantimpala na walang iba kundi ang pagkatawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Napakagandang example, mga kapatid. Si Apostol Pablo na yun, ha? Ang sabi niya, in essence, hindi ko sinasabi na perfect na ako. Pero nagsisikap akong maging holy kasi ito yung layunin ni Jesus nung tinawag niya ako. Mga kapatid, ang verse natin today reminds us that God is calling us to be holy because He is holy. The problem really is, sa matagal na panahon, hindi na correct yung mindset bakit ka papasok sa Christianity. Marami po ang maririnig mong turo regarding sa ano ang motivation sa pagpasok sa Christianity. Merong iba sasabihin sa'yo, gusto mo bang maging gusto mo bang magkaroon ng financial breakthrough? Gusto mo ba ng trouble-free life? Gusto mo ba ng blessing upon blessing? Siyempre, ikaw naman sasagot, oo talaga. Sino ba namang hindi? That's where the problem begins. Kasi we seek the blessings more than the blessor. Ayaw natin ng holiness. Gusto talaga natin yung gusto natin dati bago tayo naging Christian. Kapatid, it's time to wake up. Gumising ka na sa pagkagupiling. Lalim nun, ha? Alam niyo po sa scripture, may nasusulat patungkol dyan that yung mga tao na ang hinahabol yung blessing lang at hindi holiness. No, ang sabi ni Jesus Christ, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name we drive out demons, and in your name we perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Pagdating mo doon, sasabihin mo ba kay Jesus or kay Lord, di ba Lord, binigyan mo po ako ng financial breakthrough. Naalala mo pa yun, di ba? Kilala mo ako, Lord. Lord, naalala mo yung pinagaling mo ako sa sakit ko? Di ba Lord, nagpray ako nun sa'yo, tapos sinagot mo ako, kilala mo ako, Lord. Eto masaklap, kapatid, na sabihin mo kay Lord, Lord, Bible study naman ako ng Bible study, hindi naman po ako na-absent. Tapos sasagutin ka ni Lord, away from me, you evildoer. Bakit? Kasi we did not pursue holiness. Our faith, hindi labi lang. It translates to a changed life. Ang sabi ni C.S. Lewis sa libro niyang Mere Christianity, it may be hard for an egg to turn into a bird, but it would be jolly sight harder for it to learn to fly while remaining an egg. We are like eggs at present. And you cannot go on indefinitely being just an ordinary decent egg. We must be hatched or go bad. Mga kapatid, tulad ng itlog, tayo ay kailangan na mapisa at lumago at matutong lumipad. Kasi kung mananatili lang tayong itlog, tiyak, masisira ka lang pagdating ng araw. Kapatid, kung first time mong makinig sa broadcast na to, at wala ka pang relationship kay Jesus Christ, today is the day of salvation. Ang mundo will offer you itself. But there's only one truth, kapatid. There is a sovereign God at tayo ay nilikha niya for perfect and personal relationship with Him. But all of us, like sheep, have gone astray. Kapatid, may mga consequences ang ating mga actions. Ang ating mga kasalanan ay nagre-resulta sa kamatayan, sakit at kasiraan ng mundo at sa bawat isa. But God chose to make a way. Nakialam siya while He has every right na pabayaan na lang tayo. And He is offering you the most important and greatest invitation ngayon, kapatid. He has fulfilled His promise, what He has foretold in the time past. The Messiah, the Savior, the Anointed One. Ang sabi ni Jesus, come to me, all who labor and are heavily laden, and I will give you rest. If you are willing, kapatid, why don't you acknowledge before God, Lord, I am a sinner. I don't know how to pray, Lord, but I invite you into my heart right now. Lord, iligtas mo ako sa kasalanan ko that separates me from you. Lord, from this day onwards, I declare in my mouth that you are my Lord and my Savior, and Lord, I believe that God raised Jesus from the dead to prove that your words are true. Mga kapatid, if you've made that prayer, you are now a believer secured in Jesus' promises. I encourage you, kapatid, to find yourself a Bible-believing church. Magpa-disciple ka. Grow in the knowledge of our God. Talikuran mo na ang dati mong mga masamang pamumuhay. Kapatid, I really hope that you are blessed because I am too. Let's pray, mga kapatid. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito na ibinigay mo sa amin upang pag-aralan ang iyong mga salita.
Salamat po sa iyong kabanalan at sa pag-anyaya mo sa amin na mamuhay ng banal gaya mo. Hinihiling po namin na tulungan mo kaming maging mabuting halimbawa ng iyong liwanag sa aming buhay araw-araw. Gabayan niyo po kami na lagi naming hanapin ang iyong kalooban at hindi yung mga pansariling kagustuhan namin. Ito po ang aming panalangin, Lord, sa pangalan ni Jesus, na aming dakilang tagapagligtas. Amen at amen. Kapatid, if you are new here, please do consider hitting that follow button to get more of these short Bible studies. Again, we exist because we care for you, for your soul. And as Christians, we are tasked to share the hope we have in Jesus. So I hope to see you in the next Bible study, kapatid. God willing, may God bless you, kapatid.